before yung alam namin mag-assist kayo para talaga mabigyan ng ayuda yung lalo na mga mauuna yung tricycle drivers. Sabihin ko lang na meron akong nabasa ng isa pang report yung tungkol sa traffic congestion ay mare-reduce because of that 4-day work week arrangement na ito. Well, kakamustahin lang natin kasi mukhang lumuwag daw yung traffic lately pero alam natin kung bakit ano nga ba yung sitwasyon, Mayor Zamora? Well, the 4-day work week po, yan naman po ay base na rin sa nakidirektiba po ng ating mahal na Pangulo through Memorandum Circular 114 signed by Executive Secretary Ralph Recto. So, bahagi po ito ng efforts ng ating national government kung saan dating mga sa local government ay susunod naman po. At ang naging decision niya ho ay yung pang-5 araw kada linggo ay work from home. But hindi ho dito kasama yung mga essential department. So karamihan ho sa mga lungsod sa Metro Manila, Fridays po ang work from home. Pero ang Quezon City ho na pinakamalaking lungsod sa National Capital Region ay Lunes naman po ang kanilang work from home. So naging magandang resulta nito sapagkat yung pagbawas ng mga sasakyan dahil nga work from home yung mga local unit na spread out between Mondays and Fridays. So, unang linggo pa lang ng pagpapatupad yan ngayon and of course, as the crisis continues, mananatili po itong work from home setup once a week dito po sa ating mga lumugan na unit sa Metro Manila. Mayor, not sure kung si Chicky Verhel po pala itong Mayor, good evening. Not sure kung kung nagsagawa po kayo ng consultation dun din sa mga, pagbibigyan nyo po ng ayuda sometime next week, tricycle drivers, jeepney drivers, etc. po, Mayor, no? Pero kung 4-day work week, ibig sabihin, bawas trip din sila. Nag-express ba sila ng mga concerns nila? Kasi mahal na nga yung crudo, mahal yung fuel, tapos bawas trip pa sila. Ay, hindi ho namin ito napag-usapan na Chicky, no? And again, yesterday, we had a meeting with Executive Secretary Ralph Recto and present were DSWD Secretary Rex Gatchalian and DOTR Secretary Giovanni Lopez. At ang napag-usapan nga ho ron ay tulungan po ang mga directly affected nitong fuel crisis. At ang unang magiging beneficiaries po ay ang ating mga tricycle drivers. Bakit po, no? Sapagkat ang mga LGUs, meron na kaming listing ho ng mga tricycle drivers dahil yan po ay nasa sapupan ng ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board. When it comes to the other drivers such as yung ating mga jeepneys, yung mga TNVS, yung mga UV Express, yan po ay kinokolate rin as we speak yung mga listings po nito. No? So nagtutulungan na po ang DOTR, ang LTFRB at ang mga LGUs para ma-generate po ang list na ito. At sila naman po ang susunod na mga tatanggap. At ang initial rollout po ay sa Tuesday dito po sa Metro Manila. At sa ibang bahagi ng ating bansa po, ihintay lang ho natin yung announcement ng national government. From what I understand po, yung pagbibigay dun ng ayuda or cash subsidy dun sa mga tricycle drivers dito po sa Metro Manila will last 2 to 3 days. Syempre, meron niyang mga in batches kasi hindi naman pwedeng lahat isan. Otherwise, no one will be on the road. Paano po nila malaman? Ano yung schedule nila? Paano po ang sistema po sa pagbibigay ng ayuda po? Opo, tama ho kayo, no? Hindi pwedeng sabay-sabay ho yan na isang araw sapagkat wala hong makakabiyahe. So, yan po ay nakadepende na sa magiging schedule na ibibigay po ng mga local government units sa ating mga tricycle drivers. Some cities have really big numbers of drivers, in the thousands po talaga. Kami ho sa City of San Juan, approximately about 700 to 800 tricycle drivers doon po yung sa amin. So, mas madaling mas-schedule. Pagdating po sa mas malalaki mga lungsod, talagang nasa mga 10,000, 15,000. So, they will have to implement proper scheduling po talaga. Pero ito naman po ay napag-usapan din namin kahapon. Sir, yung sa mga jeepney naman, sir, may next week din yung jeepney, di ba? O may schedule na ba? Wala pa. Wala pa sa schedule. Yung jeepney ho kasi, hindi ho yan sakop ng mga LGU. Yes, sir. So again, wala kami hawak na listing talaga because again, they are not under our jurisdiction. But we are now helping each other, ang LTFRB, ang DOTR, ang mga LGUs para ma-generate po ang listing na ito.
It's more of a listing concern, not really a funding concern kasi ang pondo po ay nandyan na. Kaya lang ho, ayaw naman ho nating basta-basta mamahagi na wala hong maayos na master list. Kinakailangan ho talaga mayroon tayong masusundang tamang master list para siguradong yung mga tamang beneficiary po makakatanggap ng pondo. Sir, of course, you speak for the Metro Manila Council kasi kayo yung presidente. Pero I was wondering kung napag-usapan din kahapon in your meeting with Sec Gatchalian and so many other cabinet members. Hindi lang yung Metro Manila, pero for example, tricycle drivers all over the country. Tama po yan. I also serve as the National President of the League of Cities in the Philippines aside from my concurrent position as President of the Metro Manila Council. So, hindi po yan sa Metro Manila lamang. Ito ay gagawin din po sa iba't ibang bahagi natin bansa. Pero mas mabuting intayin ho natin ng national government na mag-announce pagdating ko sa rollout in other regions. Because yesterday po, ang pinulong initially ay ang Metro Manila mayors dahil one day before lang din po kami sinabihan at ang pinakamadaling makapunta po sa pagpupulong ay yung mga mayors po ng Metro Manila. But it does not mean na hindi ho magkakaroon ng financial assistance sa iba't ibang bahagi natin bansa. Mas mabuting hintayin lang po natin ng national government na mag-announce po nito. And sir, this will be a one-shot deal ayuda? Is that the case? Kasi, I asked that kasi, of course, a lot of people expect that there will be more adjustments next week and next week if the issue is not resolved. Opo, wala naman ho sinabing one time lang po ito. No? Again, it will really depend kung ano yung magiging status ho natin as the weeks and months go by. Pero pinanggit naman po ni Secretary Gatchalian na meron naman ng malaking pondo talaga nakalaan po para dito. At mismo si Pangulong Marcos na ho nagsabi na dapat siguraduhin na matulungan po ang ating mga mamamay na maapektuhan po ng krisis na ito. So para po dun sa mga tricycle drivers po na nagwa-wonder ngayon, paano kayong schedule ko? Saan ko malalaman? Kasi as of yesterday, ang alam po namin ay kailangan po ng driver's license and then makukuha na yung ayuda. Pero as to when and how it will be rolled out ay hindi pa po alam. Ayan po ay, again, all Metro Manila LGUs were tasked to submit these things. Kahapon po, right after our meeting in Malacanang, which ended about 1:30 in the afternoon, si Secretary Rex Gatchalian personally met with the heads of our City Social Welfare Development Department. So, siya ho mismo ang nakipagpulong with all our CSWDD heads upang balanggiting nga sa kanila kung ano yung mga dapat na listahan na ibigay. So may template po na binigay si Secretary Rex Gatchalian sa mga heads po namin mga CSWDD. I-fill up lang po ito at ipoprocess na ho yan ng CSWD. So yung binanggit po ninyo na driver's license, yan po talaga kasi ay magiging basihan ng pamamahagi ng ayuda sapagkat dapat walang discrepancy o pagdating sa driver's license at yung listing in terms of yung first name, yung middle initial, yung second name. Dahil, again, kailangan i-liquidate din po ng DSWD ang pondo at pamamahagi nila. So, dapat pagtugma po yung nasa lisensya ng mga tricycle drivers at yung mga pangalan na nasa listahan. Okay, maraming salamat po, San Juan City Mayor Francis Zamora. Good evening po sa Good evening, inyo. sir. Yes, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Thank you.